Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong samahan ako sa isang panibagong kwento ng buhay, pag-ibig, at ang masalimuot na laro ng tadhana? Sabi nila, ang tahanan daw ang dapat na pinakaligtas na lugar para sa isang babae. Pero paano kung ang mismong tahanang iyon ang maging impyerno kung saan unti-unting pinapatay ang iyong kaluluwa? Paano kung ang taong pinangakuan ka ng habang buhay ay siya ring magtutulak sa iyo sa bangin ng kawalan? Huminga ng malalim. Ihanda ang inyong mga panyo at ang inyong mga damdamin. Simulan na natin ang kwento ni Himig. Kalas. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila kulog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa isang iglap, tumigil ang musika, tumigil ang tawanan. Ang lahat ng mata ng mga bisita ay nakapako ngayon sa gitna ng bulwagan. Nakapako kay Himig. Nanginginig ang mga kamay ni Himig habang nakatitig sa pira-pirasong bubog ng mamahaling wine glass sa paanan niya. Pilit niyang yumuko upang damputin ang mga ito, ngunit ang kanyang malaking tiyan, 7 buwan ng nagdadalang tao, ang pumigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang balakang, ang sakit. Kanina pa siya nakatayo, nagsisilbi, nag-aabot ng inumin, parang isang utusan sa sarili niyang pamamahay. Anong klaseng katangahan na naman ito? Himik! Ang matinis na boses na yon ay galing kay Doña Pighati. Nakatayo ang kanyang biyenan sa tuktok ng hagdanan, suot ang kumikinang na gown na tila baluti ng isang reyna. Ang tingin nito kay Himig ay puno ng pandidiri, parang nakatingin sa isang ipis na nakapasok sa palasyo. "Pasensya na po, Mama," nauutal na sagot ni Himig. Pilit na pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. "Nahilo lang po ako saglit. Ang bigat na po kasi ng..." "Huwag mong idahilan sa akin ang batang yan," sigaw ng Donya habang bumababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay parang pako na bumaon sa dibdib ni Himig. "Simpleng baso lang, hindi mo pa maingatan? Alam mo bang mas mahal pa ang presyo ng basong yan kaysa sa buhay mo?" Napasinghap ang mga bisita. Hinihintay ni Himig na may magtanggol sa kanya. Hinihintay niya ang asawa niya. Doon, sa gilid ng bar nakatayo si Hangin. Gwapo sa kanyang itim na suit, hawak ang isang baso ng whiskey. Nakita ni Himig ang pagtama ng kanilang mga mata. Umaasa siya. "Hangin, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Anak mo itong dinadala ko." Pero umiwas ng tingin si Hangin. Sa halip na lumapit sa asawa, humarap ito sa mga bisita at ngumiti ng pilit. "Pasensya na po kayo, ladies and gentlemen," anunsyo ni Hangin. Ang boses ay puno ng hiya. Hindi para sa asawa, kundi dahil sa asawa. "Medyo clumsy lang talaga ang kasambahay namin. Please, enjoy the party." Kasambahay. Parang sinaksak ng yelo ang puso ni Himig. Sa harap ng mga kaibigan, osyo at kamag-anak, tinawag siyang kasambahay ng sarili niyang asawa. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang bulungan ng mga tao. Mabilis na lumapit ang isang waiter upang linisin ang kalat, pero hindi pa doon natatapos ang kalbaryo ni Himig. Mula sa kumpol ng mga bisita, lumabas ang isang babaeng agaw pansin ng ganda. Nakasuot ng pulang bestida na hapit sa katawan, si Bighani ay lumakad palapit kay Hangin na tila siya ang may-ari ng lugar. "Oh no, honey," malamig na sabi ni Bighani. Sabay haplos sa braso ni Hangin, "Huwag kang ma-stress. Ang ganda pa naman ng gabi para sa birthday ni Tita Pighati." "Honey," tinawag niyang honey, ang asawa ni Himig sa harap ng lahat. At si Hangin, hinayaan lang niya ito. Mas masakit pa, hinawakan pa ni Hangin ang kamay ni Bighani, na puno ng tapang o marahil ay desperasyon ang dibdib ni Himig. Humakbang siya palapit. "Hangin!" tawag niya, garalgal ang boses. "Pagod na ako. Pwede ba tayong umakyat na?"
Masakit na ang tiyan ko. Bago pa makasagot si Hangin, humarang si Bighani. May hawak itong baso ng red wine. Ngumiti ito kay Himig. Isang ngangiting hindi umaabot sa mata. "You look terrible, Himig." Bulong ni Bighani na silang tatlo lang ang nakakarinig. "Bakit hindi ka nalang bumalik sa kusina kung saan ka bagay?" "Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan," sagot ni Himig. Nanginginig ang mga labi. "Oops!" Sa isang iglap, tumapon ang laman ng baso ni Bighani. Ang pulang alak ay gumuhit sa puting bestida ni Himig na para bang dugo sa kanyang tiyan. Pero hindi tumigil doon si Bighani. Bigla itong napaupo sa sahig at sumigaw. "Aray, Himig, bakit mo ako tinulak?" Nagkagulo ang mga tao. Agad na dinaluhan ni Hangin si Bighani. Tinulungan itong tumayo na parang isang babasaging porselana. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Hangin kay Himig. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ko siya tinulak, Hangin. Siya ang..." "Tama na!" Sigaw ni Doña Pighati. "Nasisira ang gabi ko dahil sa'yo. Umakyat ka sa kwarto at huwag na huwag kang magpapakita hanggat hindi umaalis ang mga bisita." Tumakbo si Himig paakyat. Bawat hakbang ay parang pag-akyat sa bundok ng tinik. Rinig niya sa ibaba ang pag-alo ni Hangin kay Bighani. Rinig niya ang tawanan na muling bumabalik, na para bang walang nasaktang damdamin, na para bang walang pusong nadurog. Pagpasok sa kwarto, napasandal si Himig sa pinto at napahagulgol. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Anak, kapit ka lang. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang." Lumipas ang ilang oras. Natahimik na ang mansyon. Umuwi na ang mga bisita. Pero imbis na kapayapaan, mas mabigat na unos ang dumating. Bumukas ang pinto. Pumasok si Hangin. Amoy alak at pabango ng ibang babae. Hangin!" Hindi sumagot ang lalaki. Naglakad ito papunta sa closet at naglabas ng isang malaking maleta. Ibinato niya ito sa paanan ni Himig. "Mag-impake ka." Natigilan si Himig. "Anong ibig mong sabihin? Bingi ka ba?" Humarap si Hangin. Ang mukha ay walang bahid ng pagmamahal. "Sabi ko, mag-impake ka. Lumayas ka sa pamamahay na ito." "Pero, gabi na. Umuulan sa labas. At buntis ako, Hangin. Anak mo ito." Lumuhod si Himig. Niyakap ang mga tuhod ng asawa. "Parang awa mo na. Kahit huwag mo na akong mahalin, pero huwag mo kaming itapon ng anak mo." Tumawa ng mapakla si Hangin. Inabot niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa at hinampas ito sa mukha ni Himig. "Anak, paano ako nakakasigurong anak ko yan? Baka naman sa ibang lalaki mo galing yan kaya ka nagmamadaling magpakasal sa akin noon." "Hindi totoo yan. Alam mong ikaw lang ang minahal ko. Pagod na ako, Himig. Pagod na ako sa drama mo, sa pagmumukha mong laging kawawa. Hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay sa mundo ko. Si Bighani, siya ang kailangan ko. Siya ang babaeng kaya akong tulungan sa negosyo. Hindi katulad mong palamunin." Hinawakan ni Hangin ang braso ni Himig at pilit itong itinayo. Kinaladkad niya ang asawa palabas ng kwarto, pababa ng hagdan. "Hangin, nasasaktan ako. Ang bata." Sigaw ni Himig. Pero tila bato ang puso ng lalaki. Binuksan ni Hangin ang main door. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na humampas sa kanila. Ang dilim sa labas ay tila bunganga ng halimaw na naghihintay lumamon. "Diyan ka bagay, sa putikan," sabi ni Hangin. Tinulak niya si Himig ng malakas. Bumagsak si Himig sa semento, ang kanyang tuhod at palad ay nagasgas. Ang ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit, humalo sa mga luha sa kanyang mukha. Tumingala siya, umaasang may kaunting awa pa sa mga mata ng asawa. Pero ang nakita lang niya ay si Doña Pighati at si Bighani na nakatayo sa likod ni Hangin. Nakangiti si Bighani, nakakapit sa braso ni Hangin. "Paalam, Himig," bulong ni Bighani.
Sapat lang para mabasa sa galaw ng kanyang bibig. Blag. Isinara ni Hangin ang pinto. Naiwan si Himig sa dilim. Basang-basa. Walang pera. Walang matutuluyan. At sa gitna ng kulog at kidlat, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Isang sakit na mas matindi pa sa panganganak. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan habang ang dugo ay nagsimulang gumapang sa kanyang hita, humahalo sa tubig ulan. Tulong! Ang mahinang ungol ni Himig na nilunod ng ingay ng bagyo. Tulong! Malakas ang ulan. Tila galit ang langit at nakikisabay sa hagupit ng tadhana kay Himig. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat, parang libu-libong karayom ang tumutusok, pero manhid na ang kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng dugong umaagos sa kanyang binti at ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Pinilit ni Himig na tumayo. Kumapit siya sa malamig na bakal ng gate ng mansyon. Ang gate na dati ay bukas para sa kanya, pero ngayon ay nagsisilbing rehas na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga taong mapanghusga. Hangin! Bulong niya. Ang boses ay tinatangay ng hangin. Buksan mo to. Parang awa mo na. Sumilip siya sa pagitan ng mga rehas. Sa malaking bintana ng sala, kitang-kita niya ang mainit na ilaw ng chandelier. Nakita niya si Hangin. May hawak itong baso ng wine. Nakaupo sa kandungan nito si Bighani. Nagtatawanan sila. Para silang nanonood ng isang magandang palabas habang sa labas, ang bida ng kanilang buhay ay unti-unting namamatay. Masakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa sa paghihilab ng kanyang tiyan. Naalala ni Himig ang araw ng kasal nila. Naalala niya ang mga pangako ni Hangin sa harap ng altar. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Nasaan na ang mga salitang yun ngayon? Tinangay na ng bagyo, kasama ng kanyang dignidad. Anak? Hinaplos ni Himig ang kanyang tiyan habang humahakbang palayo. Ang bawat hakbang ay parusa. Ang kanyang tsinelas ay naiwan na sa putikan, kaya't ang kanyang mga paa ay sugatan na sa mga bato sa kalsada. Pasensya na. Pasensya na kung mahina si Mama. Madilim ang kalsada. Walang street lights. Tanging kidlat lang ang nagbibigay ng liwanag. Wala siyang masilungan. Wala siyang mapuntahan. Ang buong mundo ay tila tinalikuran na siya. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang gutom, ang pagod, ang lamig at ang takot ay nagsama-sama. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang pumikit at hayaan na lang nalamunin siya ng dilim. Ngunit may narinig siyang tunog. Isang ungol ng makina na papalapit. Liwanag. Dalawang matanglawin na ilaw ang humiwa sa dilim. Mabilis na papalapit ang isang sasakyan. Sinubukan ni Himig na kumaway pero wala na siyang lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa gitna ng basang kalsada, sakto sa dadaanan ng sasakyan. Sa loob ng itim na SUV, mahigpit ang hawak ni Kalasag sa manibela. Ang kanyang mga mata ay matatalim, nakatuon sa daan, kahit na halos wala nang makita dahil sa lakas ng ulan. Siya si Kalasag Batubalani, ang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad ng pamilya Agusan. May misyon siya ngayong gabi. Isang misyon na 20 taon na niyang hinihintay. Sir Kalasag, tawag ng driver niya sa tabi. Masyado nang malakas ang bagyo. Baka kailangan nating tumigil muna. Hindi. Matigas na sagot ni Kalasag. Nasa lugar na ito ang huling signal na nakuha natin. Nararamdaman ko. Malapit na siya. Ilang taon nilang hinanap ang nawawalang heredera ni Don Makisig. Ang batang babae na dinukot noong sanggol pa ito. At ngayong gabi, ang tracker na nakatago sa kwintas na akala ng lahat ay simpleng palamuti lang ay muling nabuhay. Biglang nanlaki ang mga mata ng driver. Sir, may tao! Mabilis ang reaksyon ni Kalasag. Inagaw niya ang manibela at kinabig ito pakanan. Screech!
Umalingaw ang tunog ng gulong na kumayod sa aspalto. Huminto ang sasakyan ilang pulgada na lang mula sa katawan ng babaeng nakahandusay sa daan. Agad na bumukas ang pinto. Hindi ininda ni Kalasag ang malakas na ulan. Tumakbo siya papunta sa babae. Nakadapa ito, ang puting damit ay puno ng putik at dugo. Miss! Miss! Naririnig mo ba ako? Sigaw ni Kalasag habang dahan-dahang itinitihaya ang babae. Namumutla ang mukha nito. Nanginginig ang mga labi sa ginaw. Pero sa kabila ng dumi at sugat, nakita ni Kalasag ang isang mukha na pamilyar. Masyadong pamilyar. Kamukhang kamukha ito ng yumaong asawa ni Don Makisig. Pero hindi yon ang nagpatigil sa mundo ni Kalasag. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. At sa saglit na liwanag na yon, kumislap ang bagay na nakasabit sa leeg ng babae. Isang kwintas na pilak. May palawit na hugis araw at sa gitna nito ay may maliit na ruby na tila mata ng dragon. Nanigas si Kalasag. Ang kanyang puso, na sanay sa bakbakan at panganib, ay biglang kumabog ng mabilis na parang tambol. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang kwintas. Totoo nga, hindi siya nananaginip. Diyos ko! Bulong ni Kalasag. Ang kanyang boses ay basag. Dumilat ng bahagya si Himig. Ang kanyang paningin ay malabo na. Isang anino lang ng lalaki ang nakikita niya. Malaki, matipuno. Pero ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na hindi niya nakita kay hangin kahit kailan. Titulong, paos na sabi ni Himig. Ang anak ko. Hinubad ni Kalasag ang kanyang coat at ibinalot ito kay Himig. Binuhat niya ito ng maingat, parang isang sagradong kayamanan na natagpuan matapos ang ilang dekada. Ang bigat ng katawan ni Himig sa kanyang mga bisig ay tila bigat ng mundo, pero handa niya itong buhatin. Tinitigan ni Kalasag ang mukha ng babaeng nasa bisig niya. Huwag kang mag-alala. Seryosong sabi ni Kalasag. Isang pangako na nakaukit sa bato. Nandito na ako. Hindi ka na nila masasaktan. Young miss. Bago pa man maunawaan ni Himig ang sinabi ng lalaki, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Nilamon siya ng dilim at ang huling naramdaman niya ay ang mainit na dibdib ng estranghero na sumalo sa kanya ng mahigpit. Bilis! Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Kalasag sa kanyang driver. Ang boses ay punong-puno ng pagmamadali na halos tumalo sa ingay ng kulog. Mabilis na pinasok ni Kalasag si Himig sa backseat ng SUV. Agad niyang napansin ang dugong kumukulay sa puting leather ng upuan. Dugong galing sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Nanlamig siya. Hindi lang buhay ng heredera ang nasa panganib, kundi pati ang susunod na henerasyon ng mga agusan. Sir, saan tayo? Sa pinakamalapit na ospital ba? Tanong ng driver habang pinapaandar ang makina ng mabilis. Hindi. Madiing utos ni Kalasag habang hinuhubad ang basa niyang coat para takpan ang nanginginig na katawan ni Himig. Dumiretso tayo sa Agusan Private Medical Center. Tawagan mo si Don Makisig. Sabihin mo na hanap ko na siya. At sabihin mong maghanda ng emergency room. Code Red. Humururot ang sasakyan palayo sa madilim na kalsadang iyon. Habang binabaybay nila ang bagyo, hindi inalis ni Kalasag ang tingin sa maputlang mukha ni Himig. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Ang kamay na puno ng gasgas at kalyo, mga ebidensya ng paghihirap na hindi dapat dinanas ng isang tulad niya. Napasilip si Kalasag sa rearview mirror. Sa malayo, nakikita pa niya ang ilaw ng mansyon ni Nahangin. Isang kastilyo ng kasinungalingan. Kumuyom ang kanyang kamao. Humanda kayo, bulong ni Kalasag sa hangin. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil sa oras na gumaling siya, sisingilin namin kayo sa bawat patak ng luhang pinaluhanin niyo sa kanya. Muling tumingin si Kalasag kay Himig at sa tiyan nitong malaki. Kumapit ka, Miss Himig.
Bulong niya nang may halong pagsusumamo. Parang awa mo na, kumapit ka. Hindi ako pumayag nang mamatay ka ngayong gabi. Amoy gamot, amoy alcohol, amoy takot. Yan ang bumalot sa buong VIP floor ng Agusan Private Medical Center. Walang ibang tao sa pasilyo, maliban sa mga armadong gwardya na nakatayo sa bawat sulok. Tahimik ang lahat, pero sa loob ng dibdib ni Don Makisig Agusan, may bagyong nagwawala. Nakatayo si Don Makisig sa harap ng salaming bintana ng ICU. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng bilyon-bilyong kontrata, ay nanginginig ngayon habang nakapatong sa malamig na salamin. Sa loob ng kwarto, nakahiga ang isang babae. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. Ang mukha nito ay puno ng galos, maputla, at halos walang buhay. 20 taon, bulong ni Don Makisig, ang boses ay basag. 20 taon kitang hinanap, anak ko. Bakit kung kailan kita nahanap, ganito ang kalagayan mo? Bumukas ang pinto at lumabas ang chief doctor. Pinapawisan kahit malamig ang aircon. Don Makisig, bunggad ng doktor. Agad na humarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo-halong pag-asa at takot. Sabihin mo sa akin, Dok, kamusta siya? At ang apo ko? Huminga ng malalim ang doktor bago ngumiti ng tipid. Matibay ang anak ninyo, Don Makisig. She is stable now at ang sanggol sa sinapupunan niya, milagro po. Pero malakas ang heartbeat ng bata. Ligtas silang dalawa. Napapikit si Don Makisig. Isang luhang kanina pa niya pinipigil ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Salamat sa Diyos. Salamat. Pumasok siya sa kwarto. Dahan-dahan ang kanyang lakad, palapit sa kama. Tila takot siyang mabasag ang katahimikan. Naupo siya sa tabi ni Himig. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang gasgas na mga palad. Ang mga kalyo sa daliri. Bakas ng hirap. Bakas ng pagdurusa. Sa bedside table, nakalagay sa isang ziplock bag ang kwintas na nakuha kay Himig. Kinuha ito ni Don Makisig. Ang kwintas na may hugis araw at ruby. Ito ang kwintas na isinuot niya mismo sa leeg ng kanyang asawa bago ito mamatay at ipinamana sa kanilang nawawalang anak. Patawarin mo ako. Hikbi ng matanda. Idinikit ang kwintas sa kanyang noo. Patawarin mo ako kung wala ako noong kailangan mo ako. Kung hinayaan kong saktan kanila. May kumatok sa pinto. Pumasok si Kalasag. Ang mukha ng head of security ay seryoso. Pero may bahid ng lungkot nang sulyapan niya si Himig. Sir, mahinang tawag ni Kalasag. Tumayo si Don Makisig. Pinunasan niya ang kanyang luha at humarap kay Kalasag. Sa isang iglap, nawala ang lungkot sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang nakakatakot na lamig. Ang mukha ng isang Don na kinatatakutan sa business world. Sabihin mo sa akin, Kalasag, sino ang gumawa nito sa kanya? Inabot ni Kalasag ang isang itim na folder. Ang pangalan niya ay Himig Dalangin sa mga papeles, sir. Pero ang asawa niya ay si Hangin Salisi, CEO ng Salisi Construction. Binuklat ni Don Makisig ang folder. Nakita niya ang mga litrato. Litrato ni Himig na naglilinis ng bahay habang buntis. Litrato ni Hangin kasama ang isang babaeng nagngangalang bighani. At ang pinakamasakit, ang video footage mula sa CCTV ng subdivision kung saan nakita ang pagtulak at pagtaboy kay Himig palabas ng gate sa gitna ng bagyo. Nanginig ang panga ni Don Makisig habang pinapanood ang video sa tablet ni Kalasag. Nakita niya kung paano lumuhod ang kanyang anak sa putikan. Nakita niya kung paano isinara ang pinto sa mukha nito. Crack! Nabitawan ni Don Makisig ang tablet. Basag ang screen nito sa lakas ng pagbagsak. Hayop! Ang madiing bulong ni Don Makisig. Ang bawat letra ay puno ng puot. Trinato nilang basura ang prinsesa ng Agusan? Ang anak ko? Sir, anong gusto ninyong gawin? Tanong ni Kalasag. Gusto niyo bang ipadampot ko na sila ngayon din? Umiling si Don Makisig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Masyadong madali yan, Kalasag. Masyadong mabait ang kulungan para sa kanila. Lumapit si Don Makisig sa bintana. Tinitigan ang city lights ng syudad ng Tagumpay. Gusto kong maramdaman nila ang impyerno. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat. Pera, pangalan, dangal. Gusto kong magmakaawa sila sa lupa, gaya ng ginawa nila sa anak ko. Humarap muli siya kay Kalasag. I-block ang lahat ng balita. Walang makakaalam na buhay si Himig. Para sa mundo, patay na ang babaeng tinapon nila. Ang babalik ay isang multo na sisingil sa kanila. Masusunod, sir? Aalis na sana si Kalasag nang biglang gumalaw ang daliri ni Himig. Narinig nila ang mahinang ungol mula sa kama. Mabilis na lumapit si Don Makisig. Anak? Himig? Dahan-dahang idinilat ni Himig ang kanyang mga mata. Malabo pa ang lahat. Ang liwanag ay masakit sa mata. Ang una niyang naalala ay ang ulan. Ang sakit. Ang anak ko. Garalgal niyang tanong. Pilit na bumabangon kahit hirap. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Hinawakan ni Don Makisig ang balikat niya para pakalmahin ito. Shh! Ligtas siya. Ligtas ang baby mo. Nandito kayo sa ospital. Natigilan si Himig. Tinitigan niya ang matandang lalaki sa harap niya. May kung anong lukso ng dugo siyang naramdaman. Ang mga mata nito, parang nakatingin siya sa salamin. Sino? Sino po kayo? Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ni Himig, puno ng pagtataka. Wala akong pambayad. Wala akong pera. Ngumiti si Don Makisig. Isang ngiting puno ng pagmamahal na ngayon lang naramdaman ni Himig sa tanang buhay niya. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Himig at inilagay doon ang kwintas na ruby. Hindi mo kailangan ng pera, anak. Malumanay na sabi ni Don Makisig. Tiningnan ni Himig ang kwintas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang kwintas na tanging yaman niya. Ang kwintas na sabi ng umampon sa kanya ay suot niya noong sanggol pa siya. Paano? Ako si Makisig Agusan. Pagpapakilala ng matanda. At ikaw si Hera Agusan, ang nawawala kong anak. Napasinghap si Himig. Huwag kang matakot. Pagpapatuloy ni Don Makisig. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak. Tapos na ang paghihirap mo. Simula sa araw na ito, hindi ka na yuyuko kahit kanino. Ikaw na ang reyna ng pamilyang ito. At walang sino man ang makakasakit sa iyo muli. Pangako yan. Tumulo ang luha ni Himig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Sa wakas, nakauwi na siya. 3 buwan. 70 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang gabi ng bagyo, ang gabi ng pagtatakwil. Sa loob ng 3 buwan, ang tahimik na mansyon ng mga Agusan sa tuktok ng bundok ang naging kanlungan ni Himig. Sa isang malawak na kwarto na puno ng sikat ng araw, dahan-dahang idinuyan ni Himig ang isang sanggol. Tahan na, Sinag! Bulong ni Himig, habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Nandito na si Mama. Ligtas na tayo. Si Sinag, ang kanyang tiya Nanas, ang nag-iisang liwanag na bumuhay sa kanya noong mga panahong gusto na niyang sumuko. Kamukhang kamukha ito ni Hangin, ang ilong, ang hugis ng mata, at sa tuwing tinititigan niya ang bata, may kirot pa rin kumukurot sa puso niya, pero mabilis iyong napapalitan ng determinasyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Makisig. Handa na ang mga tutor mo sa library, anak. Malambing na sabi ng matanda, pero may halong otoridad. Hinihintay ka na rin ng stylist at speech coach mo mamaya. Bumuntong hininga si Himig habang inilalapag si Sinag sa kuna. Hinarap niya ang ama. Pagod na siya. Araw-araw, mula madaling araw hanggang gabi, pinapanday siya ni Don Makisig. Business management, corporate law, personality development, self-defense. Walang pahinga. Dad,
Tawag ni Himig. Hindi na po at opo ang gamit niya, gaya ng utos ng ama. Dapat daw siyang magsalita ng may kapangyarihan. Kailangan ba talaga to? Pwede naman tayong mamuhay ng tahimik. Mayaman na tayo. Bakit kailangan ko pang pasukin ang mundo ng negosyo? Lumapit si Don Makisig at hinawakan ang balikat niya. Dahil ang mundong ginagalawan ng asawa mo, ng ex-husband mo, ay mundo ng mga pating. Kung gusto mong protektahan si Sinag, hindi sapat na may pera ka. Kailangan may ngipin ka. Kailangan ikaw ang pinakamalaking paating sa karagatan. Natahimik si Himig. Alam niyang tama ang ama. Tumuloy siya sa library. Doon, naghihintay si Kalasag. Hindi ito nakasuot ng uniforme ng gwardya, kundi isang disente at mamahaling suit. Siya ngayon ang tumatayong kanang kamay at personal na tagapayo ni Himig. "Good morning, Miss Himig," bati ni Kalasag. Inilatag niya ang ilang folder sa mesa. Update sa Salisi Construction. Umupo si Himig at binuksan ang folder. Bumagsak ang stock value nila ng 15% ngayong buwan, paliwanag ni Kalasag. Dahil sa impluwensya ni Don Makisig, umatras ang dalawang major investors nila. Nagkakagulo na sa board meeting. Balita ko, nagsasanla na ng mga personal na ari-arian si Hangin para lang mapahupa ang mga suppliers. Habang pinakikinggan ito ni Himig, inasahan niyang makaramdam ng awa. Minahal niya si Hangin. Ibinigay niya ang lahat. Pero habang tinitingnan niya ang graph ng pagbagsak ng kumpanya nito, wala siyang naramdaman kundi lamig. "Good," maikling sagot ni Himig. "Pero hindi sapat yan. Gusto kong maramdaman nila ang gutom. Ang takot na mawalan ng bahay." Tinitigan siya ni Kalasag. May halong paghanga at pag-aalala sa mga mata ng lalaki. "Mauubos din sila, ma'am. Pero ang tanong, handa ka na bang harapin sila? May malaking charity gala sa susunod na linggo. Dadalo si Hangin at ang pamilya niya para maghanap ng bagong investors. Gusto ng daddy mo na doon ka ipakilala bilang bagong CEO ng Agusan Group." Napahawak si Himig sa kanyang leeg sa kwintas na ruby. "Sa susunod na linggo agad? Ikaw ang magpapasya," sabi ni Kalasag. Lumapit ito ng bahagya, bumasag sa professional distance nila. "Kung hindi mo pa kaya, pwede tayong maghintay. Hihintayin kita, Himig." Napatingin si Himig kay Kalasag. Sa nakalipas na 3 buwan, si Kalasag ang naging sandalan niya. Ito ang nagturo sa kanya kung paano bumaril, kung paano magmaneho ng mabilis, kung paano maging matapang. "Pagod na akong maghintay, Kal," sagot ni Himig. "Pagod na akong magtago." Tumayo si Himig at naglakad papunta sa malaking salamin sa sulok ng library. Tinitigan niya ang sarili. Ang babaeng nasa salamin ay may mahabang buhok na itim, abot hanggang bewang. Ang buhok na gustong-gusto ni Hangin na sinusuklay noon. Ang buhok na naging saksi sa pagiging sunod-sunuran niya. Ang mukha niya ay maamo pa rin. Parang humihingi ng awa. "Si Himig," bulong niya sa sarili. Masyado siyang mabait. Masyado siyang mapagbigay. Kinuha niya ang gunting na nasa mesa. Ang gunting na ginagamit pambukas ng mga sulat. Nagulat si Kalasag. "Himig, anong gagawin mo?" Hindi sumagot si Himig. Hinawakan niya ang isang kumpol ng kanyang mahabang buhok. Naalala niya ang haplos ni Hangin. Naalala niya ang sabunot ni Doña Pighati. Naalala niya ang ulan at putik. Krrrk! Ang tunog ng gunting ay matalim sa katahimikan ng kwarto. Bumagsak sa sahig ang mahahabang hibla ng buhok. Itim na parang mga patay na ahas. Wala nang luha sa mga mata ni Himig. Bawat gupit ay pagpapalaya. Bawat gupit ay pagpatay sa dating siya. Krr, krr. Gupit sa alaala ng pang-aapi. Gupit sa alaala ng pagmamakaawa. Gupit sa pag-ibig na nagwasak sa kanya. Nang matapos siya, ang buhok niya ay hanggang balikat na lang. Matalim, messy, pero fierce. Ibang-iba ang dating. Mas mature, mas mapanganib. Lumingon siya kay Kalasag.
Ang ilaw sa library ay tumama sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ni Kalasag na wala na ang maamong asawa na iniligtas niya sa kalsada. Wala na si Himig. Malamig na sabi ng babae. Ang boses ay matigas na parang bakal. Itinuro niya ang refleksyon sa salamin. Mula ngayon, tawagin niyo na akong Hera. Hera Agusan. Humakbang siya palapit sa pinto. Iiwanan na ang mga putol na buhok sa sahig. Ihanda mo ang sasakyan, Kalasag. May pupuntahan tayong auction. Oras na para makilala nila ang babaeng tinapon nila. Masikip ang kwelyo ni Hangin. Kahit na malakas ang aircon sa loob ng Grand Ballroom ng siyudad ng Tagumpay Hotel, tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Ang ingay ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga elite, ang tunog ng mga mamahaling alahas na nagkikislapan. Lahat ito ay parang ingay na sumisigaw sa kanya na, bagsak ka na. Honey, tingnan mo yung diamond ring sa catalog. Malanding bulong ni Bighani habang nakakapit sa braso niya. Bagay yan sa daliri ko. Bid tayo ha? Napapikit si Hangin. Gusto niyang sigawan si Bighani. Hindi ba nito alam na lubog na sila sa utang? Na nandito sila hindi para gumastos, kundi para magmakaawa sa mga investors? Bighani, tumahimik ka muna. Iritang bulong ni Hangin. Nandito tayo para mag-network, hindi para mag-shopping. Umirap si Bighani. Ang KJ mo naman. Dati, binibili mo lahat ng gusto ko. Anyari, nalulugi na ba talaga tayo dahil sa malas mong ex-wife? Aakma sanang sasagot si Hangin nang biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang spotlight sa entablado ang naiwan. Tumunog ang mikropono. Ladies and gentlemen, masiglang bati ng host. Tonight is a special night. We are honored to welcome the newest major shareholder of the Agusan Group, representing Don Makisig Agusan. Nagbulungan ang mga tao. Ang Agusan Group ay isang alamat. Bihira silang dumalo sa mga social events. Please welcome Miss Hera Agusan. Bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang paghinga ni Hangin. Naglalakad sa red carpet ang isang babaeng nakasuot ng gown na kulay dugo. Isang matingkad na pula na humahapit sa perpektong kurba ng katawan nito. Ang likod nito ay nakabukas. Ipinapakita ang makinis na balat. Ang buhok nito ay maikli, hanggang balikat, na lalong nagpapatingkad sa matatalim na panga at mapupulang labi. Pero hindi ang ganda nito ang nagpako kay Hangin sa kinatatayuan niya, kundi ang mukha, ang mga matang yon, ang ilong na yon. Himig? Bulong ni Hangin, halos hindi makapaniwala. Nabitawan niya ang hawak na champagne glass. Basag. Napatingin din si Bighani. Nanlaki ang mga mata nito. Imposible. Naglakad si Hera papunta sa VIP table sa pinakaharap. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, malayo sa himig na laging nakayuko at nahihiya. Sa tabi niya, naglalakad si Kalasag, suot ang isang taksido, tila isang tapat na kabalyero na handang pumatay para sa kanyang reyna. Nang mapadaan si Hera sa table ni na Hangin, hindi man lang siya lumingon. Parang hangin lang sila na hindi nakikita, pero naamoy ni Hangin ang pabango nito. Isang amoy na mamahalin, matapang at hindi pamilyar. Nagsimula ang auction. Ang item, isang 10 karat yellow diamond ring. Panimulang presyo, 1 million pesos. 1 million! Sigaw ni Bighani. Tinaas niya ang kanyang number. Tumingin siya kay Hangin ng may paghahamon. Ayaw niyang patalo sa babaeng kamukha ng ex-wife ng asawa niya. 2 million! Sabi ng isang matanda sa kabilang table. 3 million! Sigaw ulit ni Bighani. Hinila ni Hangin ang kamay ni Bighani. Ano bang ginagawa mo? Wala tayong pambayad niyan. Hayaan mo ako. Kailangan makita nila na mayaman pa tayo. Giit ni Bighani. 5 million pesos going once. Sabi ng auctioneer. Biglang itinaas ni Hera ang kanyang numero nang walang kaabog-abog.
10 million, kalmadong sabi ni Hera. Ang boses niya ay mababa, husky, at puno ng kapangyarihan. Naghiyawan ang mga tao. Napanganga si Bighani. 10 million? Doble agad? 10 million going once, going twice, sold to Miss Hera Agusan. Masigabong palakpakan. Umakyat si Hera sa stage para tanggapin ang singsing. Kinuha niya ang mic. Salamat, sabi ni Hera. Nakatingin ng diretso sa gawin ni Hangin at Bighani. Maganda ang singsing na ito, pero alam niyo kung anong mas maganda? Ang pagtulong. Naglakad si Hera papunta sa malaking glass box na donation drive para sa mga batang lansangan. Sa harap ng daan-daang tao, inihulog niya ang singsing na nagkakahalaga ng 10 milyon sa loob ng kahon. Para sa mga batang walang matirhan tuwing umuulan, makahulugang sabi ni Hera. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan bago sumabog ang palakpakan ng paghanga. Pero para kay Hangin, ang salitang umuulan ay parang sampal. Pagkatapos ng event, mabilis na lumabas si Hera. Hindi nakatiis si Hangin. Iniwan niya si Bighani na nanggagalaiti sa inis at tumakbo siya sa hallway para habulin ang babaeng nakapula. Himig! Sigaw ni Hangin. Hinawakan niya ang braso nito. Himig! Ikaw yan, di ba? Huminto si Hera. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Hangin sa braso niya na para bang isang maruming insekto ang dumapo sa kanya. Humarap siya. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang galit. Walang pagmamahal. Wala. Excuse me? Malamig na tanong ni Hera. Do I know you, mister? Natigilan si Hangin. Ang lamig ng boses, ang tingin na tumatagos sa buto. Huwag kang magkaila. Nanginginig na sabi ni Hangin. Kahit nagpagupit ka, kahit nagbihis ka ng ganyan, kilala kita, asawa kita. Tumawa ng mahina si Hera. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Asawa? Lumapit si Hera ng bahagya kay Hangin. Mukha ba akong asawa ng isang... Tinignan niya si Hangin mula ulo hanggang paa. Desperadong lalaki na amoy pawis at takot. Ako si Hera Agusan. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay may diin. At hindi ako nakikipag-usap sa mga taong cheap. Tatalikod na sana si Hera nang biglang dumating si Bighani, hinihingal sa kakatakbo. Ikaw! Turo ni Bighani kay Hera. Huwag kang umarte. Alam kong ikaw si Himig. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nagkapera? Nagnakaw ka, no? Sa pagkakataong ito, humarap si Kalasag. Humarang siya sa pagitan ni Hera at Bighani. Ang tangkad at laki ng katawan ni Kalasag ay sapat na para mapaatras si Bighani. Back off, banta ni Kalasag, bago ko ipatawag ang security para kaladkarin kayo palabas dahil sa harassment. Tumingin si Hera kay Bighani. Ngumiti siya, ngiting tagumpay. Oh, ito ba ang asawa mo? Tanong ni Hera kay Hangin. Sabay turo kay Bighani. Sayang, ang ganda pa naman ng singsing na tinapon ko kanina. Mas bagay sana yun sa kanya, kaysa sa peke niyang alahas. Bago pa makasagot si Bighani, tumalikod na si Hera at naglakad palayo kasama si Kalasag. Ang tunog ng kanyang heel sa marmol na sahig ay tila countdown ng isang bombang malapit nang sumabog sa buhay ni Hangin. Naiwan si Hangin sa hallway, nakatulala. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang emosyon. Ang babaeng iyon. Si Hera. Nakakatakot siya. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Hangin na gusto niya itong angkinin muli. Basag na vase. Nagkalat na mga papeles. Sigawan. Ito na ang bagong normal sa loob ng mansyon ng mga salisi. Nawala na ang mga party. Nawala na ang mga tawanan. Ang dating tahanan ng tagumpay ay amoy alak at desperasyon na ngayon. Nakatayo si Bighani sa gitna ng sala. Hawak ang isang notice mula sa bangko.
Foreclosure. Kukunin na nila ang isa sa mga warehouse ng kumpanya. Walang silbi. Sigaw ni Doña Pighati. Napalingon si Bighani. Nakaupo ang Doña sa sofa, hinihilot ang sentido. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa kanya. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan, Mama? Mataray na sagot ni Bighani. Ako ba ang may kasalanan kung bakit bobo ang anak niyo sa negosyo? Huwag mong tawaging bobo si Hangin. Ganti ng matanda. Dati, noong si Himig pa ang andito, maayos ang lahat. Hindi man siya mayaman, pero swerte siya. Masinop siya. Ikaw, puro ka gastos, puro ka shopping. Ngayong naghihirap na kami, anong naitulong mo? Wala. Parang sinampal si Bighani. Si Himig na naman. Patay na nga yung tao. Sa akala nila. Pero ito pa rin ang bukang-bibig ng bruhang matanda. Di sana hindi niyo pinalayas. Sigaw pabalik ni Bighani. Sana niyakap niyo yung katulong na yon. Talagang sana nga. Padabog na umakyat si Bighani sa kwarto. Gusto niyang magwala. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng multo ni Himig at lalo pa itong lumala noong nakaraang linggo nang makita nila si Hera Agusan. Pagpasok niya sa kwarto, naabutan niya si Hangin. Lasing. Nakahiga sa kama habang yakap-yakap ang isang unan. Amoy whiskey ang buong kwarto. Hangin. Tawag ni Bighani. Sinusubukan maging malambing kahit nanggigil siya. Honey, may notice galing sa bangko. Kailangan nating magbayad bukas kundi... Hera! Bulong ni Hangin. Natigilan si Bighani. Ano? Dumilat ng bahagya si Hangin. Mapula ang mga mata nito. Tumingin siya kay Bighani, pero parang iba ang nakikita niya. Ang ganda niya, Bighani. Ngiti ni Hangin, isang nangiting baliw. Yung babae sa auction, si Hera, kamukha niya si Himig pero mas wild, mas nakakaakit. Grabe yung mata niya. Parang tinutunaw ako. Nanlaki ang mga mata ni Bighani. Sa sobrang galit, dinampot niya ang baso ng tubig sa bedside table at isinaboy ito sa mukha ni Hangin. Gago ka ba? Sigaw ni Bighani. Nasa harap mo ako? Asawa mo ako? Pero yang Hera na yan ang iniisip mo. Bumangon si Hangin, pinunasan ng mukha. Tumigil ka nga, napakaingay mo. Kaya tayo minamalas dahil sa bunganga mo eh. Kasalanan ko pa? Oo, simula nang dumating ka sa buhay ko, puro problema na. Nawala ang swerte ko. Umalis ka nga sa harap ko. Tinulak ni Hangin si Bighani palayo at muling humiga. Tinalikuran ito. Nanginginig ang buong katawan ni Bighani. Ang sakit, ang hiya. Siya, si Bighani Lilo, na kayang paikutin ng sinumang lalaki ay tinatrato ng ganito? Hindi siya papayag na matalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumabas ng kwarto. Nagpunta siya sa terrace. Madilim. Malamig. Tinawagan niya ang isang numero. Hello? Reyes? Bungad niya. Yes, Ma'am Bighani. Sagot ng nasa kabilang linya, isang private investigator na kilala sa paggawa ng maruruming trabaho. Yung pinapahanap ko sa'yo tungkol kay Hera Agusan, may nakuha ka na ba? Meron na, ma'am. At sigurado akong magugulat kayo. Masyadong interesante ang mga nakuha kong litrato. Ipadala mo sa akin. Ngayon din. Ibinaba ni Bighani ang telepono. Ilang sandali pa, tumunog ang message alert. Ting! Binuksan niya ang litrato. Kuha ito sa isang private park sa loob ng subdivision ng mga Agusan. Sa litrato, nakaupo si Hera sa isang bench, nakangiti habang nagbabasa ng libro. Pero hindi yon ang nakatawag ng pansin ni Bighani. May kalong na bata, si Hera. Isang sanggol na lalaki. Zinoomin ni Bighani ang mukha ng bata. Nabitawan niya ang cellphone niya, ang mata, ang ilong, ang hugis ng mukha. Wala nang ibang pwedeng maging ama nito. Kamukhang-kamukha ito ni Hangin noong bata pa ito, base sa mga pictures sa album ng biyenan niya. Buhay siya. Bulong ni Bighani.
Nanlalamig ang sikmura. Buhay ang anak ni Himig. Dahan-dahan, napalitan ng takot ang kanyang mukha ng isang ngiting demonyo. Pinulot niya ang cellphone. Kaya pala, tumawa siya ng mahina. Kaya pala naghihiganti ka, Himig. Pero nagkamali ka. Tinitigan niya ang mukha ng sanggol sa litrato. Akala mo alas mo ang batang yan. Pwes, yan ang magiging kahinaan mo. Yan ang gagamitin ko para mapasa akin ang lahat ng kayamanan ng mga agusan. Tumingin si Bighani sa bintana ng kwarto kung saan natutulog si Hangin. Matulog ka lang dyan, Hangin. Bukas, may sorpresa ako sa'yo. Sisiguraduhin kong magiging akin ang pera ni Hera at mawawasak siya. Gamit ang sarili niyang anak. Malamig. Ito ang temperatura sa loob ng conference room ng Agusan Tower. Pero mas malamig ang titig ni Hera habang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Sa harap niya, nakalatag ang isang itim na folder. Ang bitag. Nakatayo si Kalasag sa likuran niya, tila isang anino. Sigurado ka na ba rito? Mahinang tanong ni Kalasag. Sa sandaling pumirma siya, wala nang atrasan. Wawasakin mo hindi lang ang kumpanya niya, kundi pati ang buong pagkatao niya. Hindi lumingon si Hera. Hinaplos niya ang gold pen na namwa. Winasak niya ako noon, Kalasag. Ginagawa ko lang ang patas. Eye for an eye. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sagot ni Kalasag. May halong lungkot ang boses. Sa bawat paghihiganti mo, parang unti-unti ring namamatay ang himig na nakilala ko. Natigilan si Hera. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nandoon pa ba si Himig? O tuluyan na niyang nilunod ang dating sarili sa dagat ng galit? Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Hangin. Ibang-iba na ang itsura nito kaysa noong huli silang magkita. Gusot ang damit, maitim ang ilalim ng mga mata at amoy sigarilyo. Pero nang makita niya si Hera, pilit niyang inayos ang kanyang necktie at ngumiti ng may kayabangan. Miss Agusan? Bati ni Hangin. Pilit na pinapakalma ang boses. Salamat at pinaunlakan mo ang meeting na ito. Hindi tumayo si Hera. Tinuro lang niya ang upuan sa tapat. Maupo ka, Mr. Salisi. Time is gold at alam kong nauubusan ka na ng pareho. Napalunok si Hangin. Umupo siya. Straight to the point na tayo. Simula ni Hera. Nabasa ko ang financial report ng Salisi Construction. Lubog kayo sa utang. 4 na major projects ang natigil. At bukas, kukunin na ng bangko ang main office nyo. Temporary setback lang yan, depensa ni Hangin. Pinapawisan. Kailangan lang namin ng konting cash flow. Kapag natapos ang project sa Batangas, babawi kami. Kaya ko lumapit sa'yo, Hera. Dahil alam kong may pinagsamahan tayo. Tinaasan siya ng kilay ni Hera. Pinagsamahan? Mr. Salisi, nandito tayo para sa negosyo. Huwag nating haluan ng personal na ilusyon. Binuksan ni Hera ang folder at inihislide, ito papunta kay Hangin. Ito ang offer ng Agusan Group. Bibili namin ang 80% ng shares ng kumpanya mo. Babayaran namin lahat ng utang nyo sa bangko. Isasalba namin ang pangalan mo. Nanlaki ang mga mata ni Hangin. Binasa niya ang kontrata. Masyadong maganda para maging totoo. Sasagipin siya ni Hera. Ibig sabihin, mahal pa siya nito. Pero, dagdag ni Hera, kapalit niyan, ibibigay mo sa akin ang full control sa board. Mananatili kang CEO sa papel, pero ako ang masusunod sa lahat. Tumingin si Hangin kay Hera. Nakita niya ang ganda nito. Ang kapangyarihan. Naisip niya, kung pipirma siya, magiging partners sila. Mapapalapit siya ulit kay Hera. Maiiwadya niya ang kumpanya. At baka maibalik niya ang dati. Pumapayag ako. Mabilis na sagot ni Hangin. Alam kong hindi mo ako matitiis. Kinuha ni Hangin ang ballpen. Walang pag-aalinlangan. Scratch. Pinirmahan niya ang bawat pahina. Ang tunog ng ballpen sa papel ay musika sa pandinig ni Hera. Nang matapos,
Isinara ni Hangin ang folder at iniabot ito kay Hera. Nakangiti ng malawak. Thank you, Hera. I knew it. Partners na tayo. Ipagdiwang natin to. Dinner tayo mamaya. Kinuha ni Hera ang folder. Dahan-dahan, sumilay ang isang ngamangiti sa kanyang mga labi. Pero hindi ito nangiti ng pagmamahal. Ito ang nangiti ng isang mangangaso na nahuli na ang kanyang biktima. Dinner? Tanong ni Hera. Tumingin siya sa relo niya. Sorry, Mr. Salisi. Pero sa tingin ko, libre ang pagkain kung saan ka pupunta. Ha? Anong ibig mong sabihin? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 pulis, kasama ang abogado ng Agusan Group. Mr. Hangin Salisi? Tanong ng opisyal. Ako nga, ano to? Gulat na tanong ni Hangin. Tumayo siya. Hera, anong nangyayari? Mr. Salisi, seryosong sabi ng pulis. Inaaresto ka namin sa salang falsification of public documents at large-scale estafa. May ebidensya kami na pineke mo ang pirma ng mga dating investors at nilustay mo ang pondo ng kumpanya para sa personal na luho. Ha, hindi totoo yan, sigaw ni Hangin. Binalingan niya si Hera. Hera, tulungan mo ako. Kasosyo mo na ako. Kakapirma ko lang. Tumayo si Hera. Dahan-dahan siyang lumapit kay Hangin habang pinupusasan ito ng mga pulis. Ang pinirmahan mo, bulong ni Hera, ay ang waiver na naglilipat ng lahat ng natitirang assets ng kumpanya sa Agusan Group bilang bayad pinsala. Wala ka ng kumpanya, Hangin, at wala ka na ring kalayaan. Walang hiya ka. Nagpupumiglas si Hangin. Sinadya mo to. Pinaglaruan mo ako. Pinaglaruan? Lumapit si Hera sa mukha ni Hangin. Sapat lang para maamoy nito ang pabango niya. Ang mga mata ni Hera ay puno ng yelo. Naalala mo noong gabing pinalayas mo ang isang buntis sa gitna ng bagyo? Noong sinabi mong wala siyang kwenta? Namutla si Hangin. Nanlaki ang mga mata niya sa realization. Ang gabing ito, dugtong ni Hera, ay para sa kanya. Ilabas na siya. Utos ni Kalasag. Kinaladkad ng mga pulis si Hangin palabas. Rinig sa buong hallway ang kanyang mga sigaw at pagmumura. Nang magsara ang pinto, naiwan si Hera sa gitna ng kwarto. Tahimik. Dapat ay masaya siya. Dapat ay tumatawa siya. Pero naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napakapit siya sa mesa. Hera. Lumapit si Kalasag, handang umalalay. Humarap si Hera kay Kalasag. Ang mga mata ay nagbabadyang lumuha, pero pinipigilan niya. Bakit ganon, Kalasag? Nanalo na ako. Pero bakit hindi pa rin nawawala ang sakit? Hindi sumagot si Kalasag. Sa halip niyakap niya si Hera. Isang mahigpit at mainit na yakap na nagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Pero sa likod ng tagumpay na ito, hindi alam ni Hera na may mas malaking bagyo ang parating. Ang tunay na demonyo ay hindi si Hangin. Ang tunay na kalaban ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. At ang target nito ay si Sinag. Tahimik ang gabi sa veranda ng mansyon. Ang bilog na buwan ay nagbibigay ng pilak na liwanag sa hardin. Pero hindi nito kayang pawiin ang dilim sa mga mata ni Hera. Nakatayo si Kalasag sa may pintuan. Pinagmamasdan ang babaeng nakatalikod sa kanya. Kanina, sa conference room, isa siyang reyna na walang awa. Pero ngayon, habang yakap ang sarili sa ilalim ng malamig na hangin, mukha siyang babasaging kristal. Dahan-dahang lumapit si Kalasag. Hindi siya gumawa ng ingay, pero naramdaman agad ni Hera ang presensya niya. Nakalabas na siya ng kulungan. Basag ni Hera sa katahimikan. Hindi lumilingon. Nagpiyansa siya. Alam kong gagawin niya yon. Tumango si Kalasag. Kahit hindi siya nakikita nito. Oo, pero wala na siyang babalikan. Selyado na ang mga opisina. Ang mga accounts niya, frozen na. Isa na lang siyang pulubi na nakadamit mayaman. Humarap si Hera. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Kalasag na wala na ang maskara ni Hera Agusan.
Ang nasa harap niya ngayon ay si Himig, ang babaeng may mga matang puno ng pagod at takot. Bakit ganon, Kalasag? Tanong niya. Garalgal ang boses. Akala ko, kapag nakita ko siyang nagdusa, magiging masaya na ako. Pero bakit natatakot pa rin ako? Humakbang palapit si Kalasag. Sa unang pagkakataon, tinawid niya ang linyang naghihiwalay sa amo at empleyado. Hinawakan niya ang kamay ni Hera. Malamig ito. Dahil mabuti ang puso mo, Himig. Malambing na sabi ni Kalasag. Kahit anong pilit mong maging matigas, hindi mo kayang maging katulad nila. At yun ang dahilan kung bakit. Huminto si Kalasag. Tinitigan siya ni Hera, naghihintay. Kung bakit ano? Huminga ng malalim si Kalasag. Ito na ang oras. Kung bakit handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Hindi dahil utos ni Don Makisig. Hindi dahil trabaho ko to. Tinitigan niya si Hera ng diretso sa mata. Dahil sa'yo. Dahil mahalaga ka sa akin. Natigilan si Hera. Naramdaman niya ang init sa pisngi. Ang tibok ng puso ni Kalasag ay tila naririnig niya sa katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung kaya ko pang... Hindi mo kailangang sumagot. Putol ni Kalasag. Pinisil ang kamay nito. Basta hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Hayaan mong ako ang maging sandalan mo kapag pagod ka ng lumaban. Isang luha ang tumulo sa pisngi ni Hera. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Talagang ligtas. Pero habang payapa ang gabi sa mansyon ng mga agusan, sa kabilang panig ng syudad, isang demonyo ang nagpaplano ng gulo. Sa isang mumurahing motel room, nagwawala si Hangin. Binabato niya ang lahat ng madampot niya. Unan, lampshade, bote ng alak. Wala na! Ubus na! Sigaw ni Hangin, sabay sa bunot sa sariling buhok. Ang kumpanya ko, ang pangalan ko. Kinuha ng babaeng yun ang lahat. Nakaupo lang si Bighani sa sulok, naninigarilyo, kalmado, masyadong kalmado. Tapos ka na bang mag-inarte? Tanong ni Bighani. Binubuga ang usok. Huwag mo akong bisitin, Bighani. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa luho mo. Tumahimik ka! Sigaw pabalik ni Bighani. Tumayo ito at lumapit kay Hangin. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato na nakuha ng detective. Tingnan mo yan. Tingnan mong mabuti. Tiningnan ni Hangin ang screen. Si Hera. May kargang bata. Kumunot ang noo ni Hangin. Sino yan? Anak niya? Oo, anak niya. Ngisi ni Bighani. Tingnan mo ang muka ng bata, Hangin. Tingnan mo ang mata, ang ilong. Nanlaki ang mga mata ni Hangin. Hinablot niya ang cellphone. Zoom in niya ang litrato. Parang nakikita niya ang sarili noong bata pa siya. Ito yung... Nauutal na, sabi ni Hangin. Ito yung batang dinadala niya noong pinalayas ko siya? Eksakto, sabi ni Bighani. Buhay ang anak mo at ang batang yan ang tanging tagapagmana ng bilyon-bilyong yaman ng mga agusan. Napaupo si Hangin sa kama. Gulong-gulo ang isip niya. May anak siya. May anak siya sa babaeng winasak niya at ngayon ay winawasak siya. Lumapit si Bighani at bumulong sa tenga ni Hangin. Parang isang ahas na nambubuyo. Gusto mong mabawi ang lahat? Gusto mong gumanti kay Hera? Anong gagawin natin? Tanong ni Hangin. Nakatitig pa rin sa litrato ng anak. Kunin natin ang bata. Malamig na utos ni Bighani. Kapag nasa atin ang bata, luluhod si Hera. Ibibigay niya ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan, mabalik lang ang anak niya. Pero, kidnapping yan. Anak mo yan, Hangin. Diin ni Bighani. May karapatan ka sa kanya. At isa pa, wala na tayong mawawala. Ito na lang ang alas natin. Kinabukasan. Maaliwalas ang umaga. Sa private park malapit sa village, naglalakad si Manang payapa habang tulak-tulak ang stroller ni Baby Sinag.
Ang ganda ng araw, no baby? Kausap ni Manang Payapa sa bata. Mamaya, dadating na si Mami Hera mo galing office. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Biglang may humintong itim na van sa harap nila. Bumukas ang sliding door. Dalawang lalaking nakamaskara ang bumaba. Sino kayo? Sigaw ni Manang Payapa. Niyakap ang stroller. Tulong! Tulong! Kunin ang bata. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Sinubukan lumaban ni Manang Payapa. Kinagat niya ang kamay ng isang lalaki, pero hinampas siya nito ng baril sa ulo. Aray! Napadapa si Manang Payapa sa damuhan. Nahihilo, may dugo sa noo. Manang! Iyak ni Baby Sinag. Mabilis na dinampot ng lalaki ang bata mula sa stroller. Iyak ng iyak si Sinag. Inaabot ang kanyang yaya. Bitawan niyo siya. Parang awa niyo na. Sigaw ni Manang Payapa. Pilit na gumagapang, pero huli na ang lahat. Sumakay ang mga lalaki sa van. Humururot ito palayo, dala ang tanging kayamanan ni Hera. Sa mansyon, tumunog ang telepono ni Kalasag. Sir Kalasag, boses ng head security ng village nanginginig. Emergency po! Si Baby Sinag! Dinukot po sa park! Duguan si Manang Payapa! Nabitawan ni Hera ang tasa ng kape na hawak niya. Crack! Nababasag ang tasa, kasabay ng pagkabiyak ng mundo ni Hera. Tumingin siya kay Kalasag. Ang muka ay puting-puti sa takot. Ang anak ko! Bulong ni Hera. Kalasag, ang anak ko! Ang mansyon, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging isang silid ng purong takot. Si Manang Payapa ay ginagamot ng mga doktor sa sala. Umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Si Don Makisig ay naglalakad pabalik-balik. Sumisigaw sa telepono, inuutusan ang lahat ng koneksyon niya sa pulisya. Ang mga gwardya ay nagkakagulo, tinitingnan ang bawat anggulo ng CCTV. Pero si Hera, nakatayo lang si Hera sa gitna ng lahat, parang isang estatwa. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, parang isang kaluluwang iniwanan ng katawan. Hera, lumapit si Kalasag. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. May lead na kami. Nakita sa CCTV ang plate number ng van. Pinapahanap ko na. Hindi sumagot si Hera. Magiging okay ang lahat, sabi ulit ni Kalasag. Hinawakan ng braso nito. Ibabalik natin si Sinag. Pangako yan. Biglang tumunog ang isang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang burner phone na hindi nila alam kung kanino. Nagkatinginan ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Hera sa mesa. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang telepono. Ting! Isang video message. Pinindot niya ang play. Nasa screen ang mukha ni Sinag. Umiiyak ito. Mama! Mama! Sinag! Napaluhod si Hera. Napahawak sa bibig. Ang tunog ng pag-iyak ng anak ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Biglang lumitaw ang mukha ni Bighani sa video. Nakangiti habang hawak ang bata. Kumusta, Hera? Malanding bati ni Bighani. Miss mo na ba ang baby mo? Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko siyang mabuti. Hayop ka, Bighani. Sigaw ni Don Makisig sa telepono na parabang naririnig siya nito. Lumitaw naman sa likod ni Bighani si Hangin. Mukha itong pagod at desperado. Alam ko na ang lahat, Hera. O himig, sabi ni Hangin. Alam kong anak kita yan at anak ko rin siya. Kung gusto mong makita ulit ang sinag mo, pagpapatuloy ni Bighani, simple lang ang gusto namin, 100,000,000 piso at ang 80% shares ng Salisi Construction na ninakaw mo. Ibabalik mo sa amin ang lahat. Napatayo si Hera. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy. Kahit 1 sentimo, wala kayong makukuha sa akin. Sigaw niya. Tumawa si Bighani sa video. Talaga ba? Baka gusto mong makitang masaktan ang batang to? Biglang may lumitaw na kamay sa video. Dinampot nito ang isang upos ng sigarilyo
at dahan-dahang inilapit sa braso ni Sinag. Mama, wah! Sigaw ng bata sa takot. Tama na! Yaw ni Hera. Nanginginig ang buong katawan. Parang awa niyo na. Huwag niyong saktan ng anak ko. Kung ganun, sumunod ka, utos ni Bighani. Magdala ka ng cash, walang pulis. Ikaw lang mag-isa. Sa bodega sa pier, 12:00 ng gabi. Isang maling galaw mo lang, Hera. Abo na ang matatatanggap mo. Natapos ang video. Nabitawan ni Hera ang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Hindi! Sigaw ni Don makisig. Bitag yan, anak. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Papadalan ko sila ng pulis. Huwag! Sigaw pabalik ni Hera. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Gagawin nila ang sinabi nila. Sasaktan nila si Sinag. Ako ang pupunta. Pero Hera, wala nang pero-pero, Dad. Humarap si Hera sa ama. Ang boses ay matigas pero basag. Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Kung kailangan kong lumuhod ulit sa kanila, gagawin ko. Kung kailangan kong ibigay ang lahat, ibibigay ko. Akmang aalis na si Hera para maghanda ng harangin siya ni Kalasag. Hinawakan ni Kalasag ang magkabilang balikat ni Hera. Pinilit niyang magtama ang kanilang mga mata. Makinig ka sa akin. Seryosong sabi ni Kalasag. Ang boses ay kalmado sa gitna ng gulo. Hindi ka pupunta doon ng mag-isa at hindi tayo magbibigay ng pera. Ano? Nababaliw ka na ba? Hera, magtiwala ka sa akin. Pakiusap ni Kalasag. May plano ako. Ibabalik natin si Sinag ng ligtas, pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Please. Tinitigan ni Hera ang mga mata ni Kalasag. Walang bakas ng pagdududa. Puno ito ng determinasyon at pagmamahal. Tumango si Hera, walang lakas na makipagtalo. Habang naghahanda sina Kalasag at ang kanyang security team, may isang hindi inaasahang twist na nangyayari sa bodega. Nakakulong sa isang madilim na sulok si Doña Pighati. Itinali siya ni Hangin at Bighani. Bakit niyo ako ginaganito? Sigaw ng matanda. Apo ko yan. Wala kayong karapatang idamay ang bata. Tumahimik ka, matanda. Sabi ni Bighani. Kung hindi ka sana nakialam, hindi ka namin itatali dito. At isa pa, kasalanan mo rin naman to. 'Di ba? Ikaw ang nagturo kay Hangin na maging ganid. Hangin anak, pagmamakaawa ni Doña Pighati. Maawa ka sa apo mo. Huwag mong gawin to. Tinalikuran lang siya ni Hangin. Pero sa loob-loob niya, kinakain siya ng konsensya. Ang iyak ng bata ay parang tinig ng kanyang sariling kaluluwang humihingi ng tulong. 11:30 ng gabi. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng abandonadong bodega sa pier. Bumaba si Hera. Mag-isa. Suot ang isang itim na jacket, dala ang isang malaking itim na bag. Naglakad siya papasok sa madilim na bukana ng bodega. Nasa loob, naghihintay si Hangin. Hawak niya si Sinag, natulog na sa pagod sa kaiiyak. Sa tabi niya, si Bighani may hawak na baril. Good girl, ngisi ni Bighani. Nasaan ang pera? Nasaan ang anak ko? Malamig na tanong ni Hera. Pera muna. Inihagis ni Hera ang bag sa sahig. Binuksan ito ni Hangin. Puno ng pera. Ayan na, sabi ni Hera. Ibigay niyo na sa akin ang anak ko. Tumawa si Bighani. Akala mo ganun lang kadali? Lumapit si Bighani kay Hera. Tinutok niya ang baril sa noo nito. Ngayon, lumuhod ka, utos ni Bighani. Gaya ng ginawa mo dati, magmakaawa ka. Sabihin mong ako ang reyna. Tumingin si Hera kay Hangin. Hangin, parang awa mo na. Pero si Hangin, nag-iwas ng tingin. Abala sa pagbibilang ng pera. Unti-unting lumuhod si Hera. Ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nang biglang, ngayon na, sigaw ni Kalasag mula sa isang earpiece. Bang! Crash! Biglang nabasag ang mga bintana sa itaas. Mula sa dilim,
Bumaba ang mga security team ni Kalasag gamit ang mga lubid. Sabay-sabay silang nagpaputok ng tear gas. Nagkagulo ang lahat. Bitag! Sigaw ni Hangin. Sa gitna ng usok, sinamantala ni Hera ang pagkakataon. Kinuha niya ang isang tubo sa sahig at hinampas ang kamay ni Bighani. Nahulog ang baril. Samantala, sinugod ni Kalasag si Hangin. Nagpang-abot ang dalawa. Akin na ang bata! Sigaw ni Kalasag. Pero sa gitna ng gulo, nakuha ni Bighani ang nahulog na baril. Tumakbo siya palapit kay Hangin at kinuha si Sinag. Tinutok niya ang baril sa ulo ng bata. Isang galaw pa. Sigaw ni Bighani. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Papatayin ko ang batang to. Tumigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Sinag at ang mabilis na paghinga ng lahat. Bighani, huwag. Pakiusap ni Hera. Nakataas ang dalawang kamay. Manahimik ka. Sigaw ni Bighani. Lahat kayo. Ihagis niyo ang mga baril niyo. Ngayon na. Ito ang sandaling kinatatakutan ni Hera. Ang huling pagtutuos. Buhay laban sa buhay. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila yelo. Mabigat. Nakakamatay. Lahat ng baril ng security team ay nakatutok kay Bighani pero walang sino mang nangahas na gumalaw. Ang baril na nakatutok sa ulo ni Sinag ang batas. Ang pag-iyak ng bata ang tanging tunog na bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Ihagis niyo ang mga baril. Sigaw muli ni Bighani. Nanginginig ang boses sa halo-halong takot at kapangyarihan. Isa. Tumingin si Kalasag kay Hera. Isang tingin lang. Nagkaintindihan na sila. Dahan-dahang ibinaba ni Kalasag ang kanyang baril. Sinenyasan ng kanyang mga tauhan na gawin din ito. Clag, clag, clag. Isa-isang bumagsak ang mga baril sa semento. Dalawa. Pagpapatuloy ni Bighani. Ikaw naman, Hera. Lumuhod ka. Dahan-dahan. Tinitigan ni Hera si Bighani. Ang babaeng sumira sa buhay niya. Ang babaeng may hawak ngayon sa buhay ng anak niya. Walang galit sa mga mata ni Hera. Tanging lamig. Sige. Kalmadong sagot ni Hera. Gagawin ko ang gusto mo. Pero pakawalan mo muna ang bata. Aba, sino ka para mag-utos? Hindi ako nag-uutos, sabi ni Hera habang unti-unting inilalagay ang isang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Nakikiusap ako. Ako ang gusto mo, di ba? Heto na ako. Bitawan mo na ang anak ko. Dahan-dahan, lumuhod si Hera. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa magaspang at maruming semento. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa labi ni Bighani. Ito na yon, ang sandaling pinakahihintay niya. Ang pagluhod ng isang agusan sa kanyang paanan. Good, sabi ni Bighani. Ibinababa ng bahagya ang baril. Ngayon, halikan mo ang sapatos ko. Ngayon na. Sa isang iglap, bumunot si Hera ng isang maliit na canister mula sa kanyang bulsa. Pepper spray. Sa bilis na hindi inaasahan ng lahat, itinutok niya ito sa mukha ni Bighani at pinisahan. Isang nakakapasong sigaw ang umalingaw-ngaw. Nabitawan ni Bighani ang bata dahil sa matinding hapdi sa kanyang mga mata. Bago pa man bumagsak si Sinag sa semento, isang anino ang mabilis na sumalo dito. Si Kalasag. Agad niyang niyakap ang bata at dinala sa isang ligtas na sulok. Kasabay nito, sumugod ang security team. Nagsimula ang gulo. Hayop ka! Sigaw ni Hangin. At sinugod si Kalasag. Ibinigay ni Kalasag si Sinag sa isa niyang tauhan. Ilabas niyo na siya. Iutos niya bago harapin ang suntok ni Hangin. Nagpangabot ang dalawang lalaki. Si Kalasag ay sanay sa laban, bawat galaw ay kalkulado. Pero si Hangin ay lumalaban na parang isang sugatang hayop, desperado at wala nang pakialam. Samantala, gumagapang si Bighani sa sahig, bulag at umiiyak sa sakit. Kinakapan niya ang baril na nahulog. Nakita ito ni Hera. Tumakbo siya para sipain palayo ang baril, pero naunahan siya ni Bighani. Nahawakan nito hindi ang baril,
kundi isang kutsilyong balisong na nahulog mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan nito kanina. Tumayo si Bighani, ang muka ay namumula at puno ng luha. "Papatayin kita!" Sigaw niya at sinugod si Hera. Mabilis na umiwas si Hera, pero sa likod niya ay mga drum na bakal. Wala na siyang maatrasan. "Hera!" Sigaw ni Kalasag, pero hindi niya maiwanan si Hangin. Itinaas ni Bighani ang kutsilyo. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng bodega. Isasaksak na niya ito sa puso ni Hera nang huwag. Isang katawan ang humarang sa pagitan nila. Si Doña Pighati. Nakalag na pala ito sa tali sa gitna ng gulo. At sa huling sandali ng kanyang buhay, pinili niyang gawin ang tama. Tusok. Ang tunog ng kutsilyong bumaon sa laman ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Doña Pighati. Tumingin siya kay Hera. Ang mga mata niya, na dati puno ng pandidiri, ngayon ay puno ng pagsisisi. Tawad! Bulong ng matanda bago bumagsak sa mga bisig ni Hera. Dugo ang dumaloy mula sa kanyang likod. "Mama!" Sigaw ni Hangin, natigilan sa pakikipaglaban. Sa pagkatigagal na yon ni Hangin, nakita niya ang baril na nakakalat malapit sa paa ni Bighani. Tumakbo siya para kunin ito. "Hangin, huwag!" Sigaw ni Kalasag. Pero huli na. Nakuha ni Hangin ang baril, itinutok niya ito kay Kalasag. "Kasalanan niyo to!" Sigaw ni Hangin, ang muka ay basang-basa ng luha. "Sinira niyo ang buhay ko. Namatay si Mama dahil sa inyo." Hinawakan ni Kalasag ang braso ni Hangin. Pilit na inaagaw ang baril. Nag-agawan sila. Gumulong sila sa sahig. Ang baril ay nakatutok pataas, pababa, kahit saan. Si Hera, yakap ang dugo ang katawan ng kanyang biyanan, ay napatingin sa kanila sa takot. Tama na. Bang! Isang putok. Isang nakakabinging putok na nagpatigil sa lahat. Kasabay ng pag-eko ng putok sa loob ng bodega, sabay na bumagsak sa semento ang dalawang katawan. Si Kalasag at si Hangin. Parehong hindi gumagalaw. Ang lahat ay nagdilim. Ang amoy ng antiseptic ay mas masahol pa sa amoy ng pulbura. Nakaupo si Hera sa puting upuan sa labas ng emergency room. Walang imik, walang luha. Yakap-yakap niya si Sinag na mahimbing nang natutulog. Ligtas na sa kanyang mga bisig. Pero ang puso niya ay nasa loob ng dalawang magkahiwalay na operating room. Lumabas ang isang doktor. Agad na tumayo si Don Makisig. "Doc, ang security head ko, si Kalasag." Ngumiti ang doktor. "He's a very lucky man, Don Makisig. Daplis lang sa balikat ang tama. Tinahin na namin ang sugat. He's stable and awake." Napahinga ng maluwag si Hera. Isang tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Buhay si Kalasag. "At ang isa?" tanong ni Don Makisig. Sumeryoso ang mukha ng doktor. "Si Mr. Salisi, tinamaan sa hita. Malapit sa buto. He will live, but he will have a permanent limp. Hindi na siya makakalakad ng normal habang buhay. Paglabas niya rito, didiretso na siya sa kulungan. Marami ng pulis na nag-aabang sa labas." Tumangulang si Hera. Hindi siya nakaramdam ng awa. Hindi rin siya nakaramdam ng saya. Tanging isang malaking kapaguran. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. 2 linggo ang lumipas. Sa loob ng isang madilim na selda sa City Jail, nagwawala si Bighani. Ang kanyang magandang buhok ay magulo na. Ang kanyang makinis na balat ay puno na ng kagat ng surot. "Ang mga diamante ko," sigaw niya sa mga kapwa preso. "Sino ang kumuha ng hikaw ko? Ibalik niyo sa akin." Pinagtawanan lang siya. "Nababaliw na naman ang Reyna," sabi ng isa. Napasandal si Bighani sa pader. Umiiyak. Sa kanyang isip, suot pa rin niya ang kanyang pulang gown. Nasa auction pa rin siya. Pero sa tuwing ididilat niya ang mga mata, ang nakikita niya lang ay rehas na bakal at ang maruming mukha ng mga taong katulad niya. Ito ang kanyang karma.
habang buhay na makukulong sa isang bangungot na siya mismo ang gumawa. Samantala, sa isang piitan, para sa mga high-profile na preso, nakaupo si Hangin sa kanyang kama. Ang kanyang binti ay may bakal pa, saklay ang gamit niya sa paglalakad. Salisi! Tawag ng isang malaking preso. Oras na para maglinis ng kubeta. Bilisan mo! Sinubukan niyang magreklamo, pero isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya. Bumagsak siya sa sahig, pinagtawanan siya ng lahat. Ang dating CEO, ang dating hari ng Salisi Construction, ngayon ay utusan ng mga kriminal. Ito ang kanyang hustisya. Araw-araw, gigising siya sa katotohanang nawala sa kanya ang lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Isang linggo pagkatapos noon, sa libing ni Doña Pighati, kakaunti lang ang tao. Ang mga kaibigan na dati nakikinabang sa yaman nila ay naglaho na parang bula. Dumating si Hera, nakasuot ng simpleng puting bestida. Nagulat ang lahat, lalo na si Hangin na pinayagang dumalo ng korte kasama ang 2 pulis na bantay. Hindi lumapit si Hera sa kabaong. Tumayo lang siya sa malayo, sa ilalim ng isang puno. Hindi siya umiyak. Nilapitan siya ni Don Makisig. Anak, bakit ka pa pumunta rito? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Tumingin si Hera sa puntod. Pumunta ako rito, Dad. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad ko na siya. Hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ayoko nang magdala ng galit habang buhay. Sa malayong distansya, nagtama ang mga mata nila ni Hangin. Sa mga mata ni Hangin, nakita ni Hera ang pagsisisi, ang panghihinayang. Sa mga mata naman ni Hera, ang nakita ni Hangin ay hindi galit, kundi kawalan. Wala na. Tapos na ang pag-ibig. Tapos na ang lahat. Iyon ang pinakamasakit na parusa para kay Hangin. Gabi na. Nagpapahinga si Hera sa kanyang kwarto nang may kumatok. Pumasok si Kalasag. Ang braso nito ay nakasling pa. Kalasag, ngiti ni Hera. Kamusta ka na? Bakit ka bumangon? Maayos na ako, sagot ni Kalasag. May inabot siyang isang puting sobre. Hera, nagre-resign na ako. Natigilan si Hera. Ano? Bakit? Dahil ba sa nangyari? Umiling si Kalasag. Lumapit ito ng bahagya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nagre-resign ako bilang head of security ng Agusan Group. Seryosong sabi ni Kalasag. Dahil hindi na kita kayang protektahan bilang amo ko. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Hera. Tinitigan ni Kalasag ang mga mata ni Hera. Ang mga matang handa niyang titigan habang buhay. Hindi na kita kayang protektahan bilang amo ko. Pag-ulit niya, mas malambing ang boses. Dahil gusto kitang protektahan bilang lalaki sa buhay mo. Napasinghap si Hera. Ang kanyang puso, na akala niya'y manhid na, ay biglang tumibok ng malakas. Hindi niya kailangang sumagot. Ang ngiti na unti-unting sumilay sa kanyang mga labi ay sapat na. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin sa probinsya ng Sining Lahi ay may dalang amoy ng alat ng dagat at tamis ng mga bulaklak, malayo sa amoy ng takot, galit, at pabango ng mga taong mapagkunwari sa syudad. Nakatayo si Hera sa balcony ng bago nilang beach house, isang bahay na simple pero puno ng kapayapaan. Mula roon, tanaw niya ang 2 pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Sa dalampasigan, naghahabulan si Kalasag at ang maliit na si Sinag. Ang bata ay 2 taon na, tumatakbo-takbo sa buhangin. Ang maliliit na paa ay lumulubog sa bawat hakbang. Ang tawa ni Sinag ay parang musika na mas matamis pa sa anumang awitin. Si Kalasag naman, wala na ang seryosong mukha ng isang security head. Ang suot niya ay simpleng sando at shorts.
Ang braso niyang dati may sling ay malakas na ngayon, ginagamit para buhatin si Sinag at itaas sa ere na parang eroplano. Napangiti si Hera, isang nangiting totoo, isang nangiting abot sa kanyang mga mata. Hindi na siya si Hera Agusan, ang reyna ng korporasyon, at lalong hindi na siya si Himig Dalangin, ang asawang martir. Siya na lang mismo, isang ina, isang babae, isang taong natutong buuin muli ang sarili. Naramdaman niyang may yumakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na init, ang pamilyar na amoy. Malalim ang iniisip mo, bulong ni Kalasag sa kanyang tainga. Nakabalik na pala ito nang hindi niya namamalayan. Humarap si Hera at isinabit ang mga braso sa batok ni Kalasag. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Hinaplos ni Kalasag ang kanyang pisngi. Ang mga kamay nito na dati sanay humawak ng baril ay napakalambot ngayon sa kanyang balat. Masaya ka ba? Himig? Tanong ni Kalasag. Sa pagtawag nito sa kanyang dating pangalan, walang sakit na bumalik. Tanging pagtanggap. Oo, sagot ni Hera o himig. Masaya ako. Dati, akala ko ang kapangyarihan at paghihiganti ang magpapalaya sa akin. Pero mali pala ako. Tumingin siya sa dagat, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa abot tanaw. Ang totoong kalayaan pala ay ang kapayapaang piliin kung sino ang gusto mong makasama sa paglubog ng araw. Ngumiti si Kalasag. Kinuha niya ang kamay ni Hera at hinalikan ito. Kung ganon, hayaan mong samahan kita sa lahat ng paglubog ng araw sa buhay mo, sabi ni Kalasag. Hindi na bilang bodyguard mo, kundi bilang asawa mo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Hera. Pero ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Hindi niya kailangan ng engrandeng sing-sing. Hindi niya kailangan ng malaking kasal. Ang kailangan lang niya ay ang lalaking ito na minahal siya hindi noong reyna na siya, kundi noong basahan pa ang tingin sa kanya ng mundo. Tumango siya. Oo, Kalasag. Oo. Hinalikan siya ni Kalasag. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako, respeto at isang pag-ibig na hininog ng panahon at pinatibay ng mga pagsubok. Mula sa di kalayuan, tumakbo papalapit si Sinag. Mama! Papa! Sigaw ng bata. Binuhat ni Kalasag ang anak at niyakap nila itong dalawa. Isang pamilya, buo, masaya. Habang magkakayakap silang tatlo sa ilalim ng kulay kahel na langit, alam ni Himig na tapos na ang bagyo. Ang himig ng kanyang buhay ay hindi na malungkot. Ito ay isa ng napakagandang awitin ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento ni Himig, isang kwentong sumubok sa ating pananaw tungkol sa pagpapatawad at pagbangon. Ipinakita sa atin ng kanyang paglalakbay na ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi kailanman masusukat sa yaman o sa opinyon ng iba. Ang tunay na lakas ay hindi na sa paghihiganti, kundi na sa kakayahang patawarin ang nakaraan upang yakapin ang isang mas magandang kinabukasan. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi ka ikukulong. Palalayain ka nito para maging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Himig at Kalasag. Naramdaman po namin ang inyong mga luha, ang inyong gigil, at ang inyong kilig sa bawat kabanata. Ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming bigyan buhay ang inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin
para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.